Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong special reading for August Problem Solved and Manifestations Confirmed. Para po yan sa buwan ng Agosto. So, sit back, relax, and enjoy our reading. Aalamin natin kung ano yung mga paraan at mga bagay na dapat mong malaman today in order for you na mawala na yung mga problema mo, masolve yung problema na yan at makuha mo yung mga mina-manifest mo this month. Okay? So, Virgo, kung nakagawian, this is a general reading, kaya kung ano lang yung maka-resonate ka, yun ang kunin mo. And use your intuition para makuha mo talaga yung para sa'yo today, okay? So Virgo, meron pa tayong isang tanong, isang sagot later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lang natin ha, huwag mo isusulat sa baba, sa isip lang, sekreto lang natin yan. And we'll answer that at the end, so stay tuned for that, okay? So Virgo, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo. Mga kapwa ko Virgo, ako po yung September 18. Ano pong birthday niyo? Comment down below. And alam natin kung ano yung mga naghihintay sa inyo this month. And from the bottom of my heart, thank you again for skipping the ads. Okay po? Thank you, thank you, thank you. So mga kapwa ko Virgo, ano ang mga dapat mong malaman para ma-solve mo ang problema mo this month at makuha mo yung mga manifestations mo? Inhale. And exhale. At the core energy, you have the Page of Cups. Ooh, beautiful. In the area of what's blocking your blessing this time, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what you need to do, you have the Nine of Wands. Beautiful. Napakaganda. In the area of where you need to focus on, you have the Sun card. Yes. In the area of what's coming in, anong papasok niyang buwan na ito para sa'yo, you have the Nine of Swords. Ooh, very interesting. Mamaya pag-usapan natin ito later. In the area of your divine messages, you have the Empress card. Lovely, lovely. Kita niyo ba? Kita niyo naman. In the area of your fortune para sa buwan na ito, you have the Two of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, you have the Magician card. Lovely. Wow. Manifestation indeed. Kakasabi ko ng kanina, what do you need para makuha yung mga manifestations mo? Ayan. Lumabas yung manifestation card. You have the ability. Enormous ability. Mamaya pag-usapan natin yan in detail mode. Okay? In the area of what's hidden, ano daw yung missing ng mga bagay sa buhay mo this month na kailangan mong yakapin o kailangan mong ma-discover in order for you talagang solve ang problema at yung manifestation mo ay makuha mo. Yan. Mamaya buksan natin yan sabay-sabay. Okay? So, bago natin basahin in a full spread ang reading mo, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have the King of Wands. Wow! Sabi ng spirit guides mo, Virgo, this month, powerful ka. Okay? You don't need to rush. Don't need to doubt yourself. Kung meron ka daw mga problema, kung meron ka daw mga bagay na gustong gawin this time, mga manifest mo na makuha ko yung ganito, mabili ko yung ganyan, makaabot ako doon, makapasa ako dito, matanggap ako dyan, kaya mo. Okay? You need to understand, meron kang Magician card here telling you, yes, kayang-kaya ni Virgo. With the King of Wands here, importante daw this time, dapat malinaw sa isip mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Okay? Malinaw sa isip at saka walang urong sulong. Nakita ko kasi na kung minsan daw, kailangan harapin agad o wag i-delay yung pagharap sa problema this month. Kung meron dapat pag-usapan na. Kung kailangan daw buhisiin agad, buhisiin na. Ito yung time na gamitin mo daw lahat ng naranasan mo in the past. Parang malayo na pero malayo pa. Pero ang dami mo na naabot, ang dami mo na naranasan, ang dami mo na na-experience. And with those experiences, makadagdag daw yun sa'yo para ma-solve yung mga bagay na inaasikaso mo this time, most especially your problems. You have the talent and skills. Sabi ng spirit guides mo, be the leader this time, no? Upuan na yan, pag-usapan na yan, sabihin na yan, may kalakasan ka ngayon, you have the fire within you. Kaya sabi ng spirit guides mo, ngayong buwan na ito, dapat maging matapang ka, Virgo. Maging matapang, kaya yan, okay? Yan ang energy mo in your background. Ibig sabihin, ito ang dapat mong pamayanihin. Katapangan, pagsugod, paglaban, kalinawan ng isip, lakas ng loob, ma-solve yan, okay? So pag-usapan natin in a full spread mo, at the center, you have the Page of Cups. Si Page of Cups, sinasabi niya dito na may darating na blessing. Okay, Virgo this month. Definitely, a blessing that is talagang biglaan. Narinig ko yan, biglaan na blessing na tatanggapin mo this time na parang, uy, dumating na bigla o kaya hindi mo inaasahan na ngayon na pala yun o kaya pinapangarap mo lang last month, pinapangarap mo lang last time tapos sabi mo, ala, ito na bigla, hindi ko inaasahan na eto na yung papers, eto na yung approval, eto na yung go signal, para na caught off guard ka
And sinasabi ng spirits mo, kailangan handa ka. Because there's this moment within you, ramdam ko yung parang gusto ko, pero ang tanong, handa ba ako? Yan, may mga ganyan sa inyo na parang gustong-gusto mo pangarap mo siya, pinagdasal mo, minamanifest mo, especially here with the manifestation card, gusto mo siya makuha. Ngunit sabi ng spirits mo, uy, ready ka ba sa blessing na yan? Ready ka bang yakapin yung handog sa'yo na blessing at gift this time? So parang meron doon na mismatch, kumbaga, Virgo. We want something so much, pero pag nandiyan na, ready ba tayo to handle that? Okay? Sabi ng spirits mo, yes, may unexpected surprise ka. Talaga may surpresa ka this time, this month about something. Whether sa trabaho mo or sa pangarap mo, meron kang inaasikaso ngayon na bigla ka magugulantang, boom, nandiyan na pala, and sa'yo binibigay. Ano? Ang sabi ng spirits mo, you need to be focused. Okay? Lawakan mo daw ang pag-iisip mo. Yan ang narinig ko. Lawakan mo daw ang pag-iisip mo. Lawakan mo ang iyong pangunawa. At saka don't take this daw for granted. Parang lakarin mo na, sabihin mo na, gawin mo na, asikasuhin mo na, wag mo na daw ipa-delay pa, no? Because nakita ko na baka lumipas ang oras, nakita ko deadline or may age limit, parang ganyan, Virgo, I don't know why. Nakita ko ng age limit, nakita ko yung number 16, I don't know. Meron ako nakita number 16 or siguro date yon or period of transition, parang ganyan. Sabi ng spirits mo, kailangan mo nang asikasuhin, buhisiin, at lawakan mo nito isip mo. Hindi pwedeng, alam mo yun, yung gusto mo lang, kailangan mag-isip pa doon ng ibang paraan, maging madiskarte ka daw in order for you na ma-achieve yung goal mo this time. And kasama nun, katapangan. Okay? Clarify natin. Si Page of Cups being clarified by the Eight of Cups. Baka ang problema daw ngayon mag-urong sulong ka, Virgo. Baka either kapag nakuha mo yung blessing, ma-overwhelm ka, parang kaya ko ba to? Time na ba for me to leave? Ito ba talaga para sa akin? Parang may imposter syndrome ako nararamdaman na parang ready na ba ako? Pwede ko ba itong gawin? So parang sabi ng spirits mo, merong moment sa'yo this time na parang urong sulong. Parang hindi ka pa fully committed sa bagay na yan. So baka doon nang gagaling yung problema. Virgo, kung bakit hindi ma-solve. Pero ngayon ma-solve to kung hindi ka uurong. At yung manifestation mo, dapat naniniwala ka Meron sa inyo na hindi naniniwala sa manifest niya. Parang gusto ko po ganito, pangarap ko po ganyan, God, pangarap ko to. Pero ikaw mismo, may duda ka. Ikaw mismo, baka hindi mangyari, baka hindi ibigay, baka pangarap lang to, baka imposible. So make sure kapag nag-manifest, talagang naniniwala ka na darating sa buhay mo. Nararamdaman mo, nafe-feel mo na nasa kamay mo na. Parang ganon. So ganon ang power ng manifestation. So ngayon parang urong sulong. Are you gonna leave this behind? Sasayangin mo ba yung pagkakataon na binibigay sa'yo ngayon dahil natakot ka, nabigla ka, na parang feeling mo hindi ka pa ready, hindi ka pa enough? You have to think that first and be brave. Ang power mo ngayon, be brave. In the area of your what's blocking, anong humaharang ko, bakit hindi natin ma-solve yung problema, bakit hindi natin makuha yung manifestation, it's because confused ka pa. Okay? Parang sinasabi ng spirits mo na this time around, you need to really make up your mind, Virgo. Marami tayong mga ginagawang bagay ngayong buwan na ito na parang paulit-ulit, pabalik-balik, meron ka siguro nakikita na bakit pabalik-balik yung problema ko, bakit pabalik-balik yung nangyayari, ginagawa ko naman lahat. It's because marami kang inaasikasong iba't ibang bagay or marami kang pinaprioritize na mga bagay kaya hindi ka makapag-focus sa isa. Sabi ng spirits mo, Virgo, now is the right time for you to really think, mag-isip kung ano yung mga bagay na dapat mo munang i-prioritize at ano yung hindi. Isa lang muna. Nakita ko na I don't know, I'm seeing you, especially here, katabi lang niya si Two of Pentacles, marami kang ginajuggle, marami kang mga bagay na hinahawakan o responsibilidad na tinatanganan. No? At nawawaglit ka doon sa focus mo sa mga bagay na gusto mo, especially here with the King of Wands. Dapat nakafocus, laser eye focus doon sa goal mo, sa ginagawa mo ngayon. Kaya lamang, kaya hindi tayo makatuloy-tuloy, kaya para may delay, may mga problema, it's because may mga confusion ka pa. Maraming option, halimbawa, o kaya marami kang pinagpipilian, parang ito ba o ito o yun. Parang kakaisip mo na stuck ka doon, delay ka doon, nahaharangan ka doon. Imbis na umandar, imbis na magdire-diretso, nahaharangan dahil hindi ka pa makapag-figure out. So now sabi ng spirits mo, figure out what you're trying to do, single out. Parang sabi ito, magkaroon ka ng parang, ang tawag doon yung elimination process, yung parang ito muna o ito muna. Paunti-unti, paliit ng paliit hanggang sa maging isa. Yun daw muna yung prioritize mo para umandar. Kasi parang sa sobrang dami, hindi umaandar Yun ang nakita ko dito So clarify natin. Seven of Cups is being clarified by
The King of Pentacles, yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, maging, ano ka daw, practical. Yan. Kung marami kang gustong gawin ngayon, Virgo, marami kang gustong abutin, marami kang gustong itry, no? Mga bagong bagay, o kaya, what if gawin ko yan, what if gawin ko yan? Sabi ng spirits mo, maging practical ka sa approach mo. Okay? Kung ano yung kayang gawin, kung ano yung doable, attainable, reachable, ano? And kung ano yung mga bagay na ang kaya mo simulan ngayon. Okay, halimbawa, balak mo maging ano ba maganda halimbawa? Maging singer. Maging singer halimbawa sa TV. Halimbawa lang to ha, just to give you the analogy. Hindi naman pwedeng naduka ka agad. Kailangan nagsimula ka, mag-upload ka muna ng video, kanta-kanta ka here and there, punta ka sa mga bar para ma-discover. Alam mo yung step by step, kung ano lang yung kaya mo this time na gawin. Hindi naman pwedeng mag-apply ka agad sa TV networks, wala namang audition halimbawa. So, paano ka ma-discover? So, maghahanap ka ng mga practical na paraan. So, sa mag-social media kaya ako, mag-TikTok ako, o kaya mag-YouTube, o kaya mga gano'n yung parang kung saan mas makikilala ka na mas maraming tao. So, sabi ng spirits mo, pwede sa bahay lang, di ba? Sa simpleng cellphone, simpleng mic, di ba? Mga ganon. So, gawin mo yung pinaka-simpleng paraan, pinaka-practical na paraan para makapamili ka na kung ano dito ang pwede mong gawin. Kapag naisip mo yun sa kalilino, ito muna gagawin ko kasi ito yung kaya ko ngayon. Ito muna yung bubuin ko kasi ito yung magagawa ko ngayon. No? Huwag ka munang tumalon agad ng 12 steps, 20 steps. Okay? Na mabibigla ka, parang hindi ko pala ito kaya. Nakatakot pala yung pangarap ko, huwag ko na palang gawin. No. Maganda ang pangarap mo. Ako nagsasabi siya, Virgo, ramdam ko, maganda ang pangarap mo. Kaya lamang, kailangan mo siya i-approach ng very practical. At dapat buo na sa isip mo. Medyo gulong-gulo ka pa kung ano talagang gagawin, kung paano, saan sisimulan. That is something that you need to unblock. Kailangan mong putulin yun, hanapin ang tamang solusyon, at maging practical. Okay? In the area of what you need to do. Ito ang kailangan mo. What you need to do, hindi mo kailangan sumuko. Okay? Don't stop believing. Ito kakanta yun ha. Don't stop believing in your dreams. Sa mga pangarap mo, sa vision mo of the future that you want to create, nasa iyo ang lahat ng kailangan mo para makuha yan. Kaya huwag matakot, huwag mangamba. Nakita ko, sabi ng spirits mo, alalahanin mo kasi kung para saan. Kung para saan mo ginagawa tong bagay na to. Para saan yung pangarap na to. Para saan yung iniisip mo na solusyon, iniisip mo na plano this time, para saan yan? Para sa pamilya ba? Para sa mga anak? Para sa future ko? Para this month makabayad na kami sa upa, para mahulugan natin dapat hulugan, makompleto na yung bayad, ganyan. Sabi ng spirits mo, huwag kang susuko, hanapin mo yung roots, yung ugat, bakit mo to kinakaya, kung bakit mo to ginagawa, at yun ang magiging fire mo, yun ang magiging gasolina mo para ilaban pa. So ngayon, don't quit ha, pero sabi ng spirits mo, this time around, maging mas matalino ka ha. Hindi pwedeng paulit daw ng paulit-ulit yung mga nagiging problema. Hindi daw pwedeng pabalik-balik tayo, Virgo, sa root cause and effect. May ginagawa tayo, may epekto, so babalik naman tayo sa dating paraan, tapos ganoon naman yung nagiging problema. So para sabi ni spirits mo, you need to figure out bakit pa ulit-ulit and then make a definitive solution. Ito pala yung rason ko bakit ako natatalo, bakit ako pa ulit-ulit sa problema ko. Kasi napakagastodor ko. Ay kasi nauubos yung pera ko dito, dahil pala pigilan ko na yan. Ay kasi yun, ang rason, siya pala ang dahilan ko bakit ako problema ngayon. So you need to find out kung saan problema, putulin, and then huwag kang hihinto. Huwag kayo hihinto doon sa pangarap mo. Huwag mo sukuan. Hindi porket may problema ngayon, ay baka hindi para sa akin yan. Baka para sa iyo yan. Kaya lamang, kailangan mong tanggalin yung mga nagiging harang o nagiging dahilan kung bakit di siya nakukuha. Okay? Clarify natin ang iyong what you need to do na 9 of Wands. You have the Moon card. Yes. Ngayon siguro napapagod ka na. Marami ka ng mga bagay na alinlangan, kaba, duda, at saka mga pagsuko, kita ko yan, parang nalulubog ka na sa kumuno. You can't seem to find a way out of this. And you're telling yourself, ayoko na, hindi ko na po kaya, Lord, kayo na pong bahala, pagod na ako, hindi ko na alam gagawin ko. Sabi ng spirits mo, huwag kang susuko, porque naramdaman mo yun ha. Marami mga bagay na hidden sa'yo, mga hindi mo naunawaan, hindi mo naiintindihan, bakit po ganito, bakit ganyan. Pero kung talaga naniniwala ka sa goal mo, at gusto mo itong idiretso, huwag kang bibitaw. Don't quit, Virgo, don't quit. This is for you. Maraming mga uncertainty ngayon, maraming mga hindi mo intindihan kung saan patungo. Pero okay lang yan. There's power in not knowing how or when mo siya makukuha. Pero yung sigasig mo, yung tapang mo, yung intuition mo, gagawin ko to, pangarap ko to Go push. Huwag mo hintuan, okay? In the area of what you need to focus on, saka dapat mag-focus, alam mo kung saan, kaligayahan. Okay? Happiness, freedom, maging bata ka ulit, mag-enjoy ka ulit. Diba yung mga bata, curious sila,
lagi sila naglalaro, hindi nila sinaseryoso ang buhay. Kumbaga, kung may problema, hayaan mo na yan. May iba pa dito, maglaro naman tayo, mag-enjoy naman tayo. Let's have fun, maging curious ka din. Di ba yung mga bata, matanong sila, parang, ano yan, pwede ba yan? Pwede ko bang gawin yan? Sige, try ko yan. So, parang wala silang inhibition, wala silang takot na baka magtalo ko dyan, baka masaktan ako dyan, baka mag-fail ako dyan. Dapat ganun ka din, yung parang masigasig ka, hindi ka takot matalo, hindi ka takot masaktan, hindi ka takot mag-fail. Kasi kakatakot mo, lalo kang hindi umaandar. Alam mo yun, parang ganun, Virgo, na dahil ang dami tayong pinagdaanan sa buhay, takot na tayong mag-try ulit. Takot na tayong sumubok ulit. Dahil baka masaktan tayo. Pero sabi ni Spirit Guides mo, kakaprotekta mo sa sarili mo, hindi ka na umaandar, hindi ka na grow. No? Sabi ni Spirit Guides mo, enjoy life. Huwag natin masyadong i-analyze, huwag natin masyadong buhisiin or i-overthink yung mga bagay-bagay. Sometimes, you just have to do it. Do it wholeheartedly, embrace it, be joyful, with excitement, gawin mo yung mga bagay na gusto mo, and then saka mo na isipin yung mga pwedeng lumabas sa problema, pwedeng lumabas sa mga pagkakamali, pwedeng lumabas sa mga etche-bureche, i-enjoy mo yung proseso. Kapag ina-enjoy mo, lalabas yung mga sorpresa. Lalabas yung mga, ay, ang galing ko pala, buti pala hindi ako bumitaw, buti pala ginawa ko pa rin, masu-surprise ka sa mga magagandang paparting sa'yo. Kaya, don't fret, don't always overthink, wag nega thinking, okay? Be bold, be brave, be excited, maging masaya ka lagi, okay? Sun card is being clarified by the Four of Pentacles. Yes. Ngayon sabi ko sa iyo, 'di ba? Kailangan yakapin mo yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng value kaysa bigyan mong pansin yung mga nega, yung mga nawala, yung mga naputol, yung mga relasyon na tapos naman na pero bumabalik pa rin sa isip mo, no? So bitawan mo na 'yon. Four of Pentacles card of letting go. Bitawan yung mga nega, bitawan yung mga pangit, bitawan yung mga nagpapasakit sa ulo mo. Pag may mga, narinig ko yung pag meron daw problema, halimbawa sa bahay, nairita ka sa isang bagay, sa isang nakadikit sa pader, sa isang sinabi, dapat to i-let go mo na. Hayaan mo na yan. Hindi mo masyadong importante. Huwag mo daw bigyang buhay at bigyang saysay yung mga hindi ganun ka-valuable. If you can let go things na hindi pwede, hindi mo na hawak sa kamay mo, let go mo na. Hayaan mo na. Pahalagahan mo na lang daw yung mga bagay na sobrang mahalaga sa iyo this time. Okay? Doon daw gagaan ang mga problema mo at doon daw mas bibilis ang pagpasok ng manifestation. Maganda to, happiness and valuable yung mga bagay na kailangan mo yakapin. Tagang papasok sa iyo manifestations of money and energy and frequency of prosperity. Okay? In the area of what's coming in, ito ka na naman, very good. Pare-pareho tayo. Siguro, kahit ako makaka-relate. You have the Nine of Swords. Talagang overthinking ang problema natin every time. Siguro, pagkagising, bago matulog, kahit siguro sa panaginip, nag-overthink tayo. No? Virgo, sabi ng Spirit mo, tama na yung pag-overthink. Ito na mapasok sa'yo. Meron ka na naman daw iniisip ngayon. Tungkol talaga sa pangarap mo to, sa inaasikasa mo, sa plano mo, nag-overthink ka na naman. So, itong papasok sa'yo. Sabi ng Spirit mo, enough of overthinking. Huwag mo na masyadong i-analyze yung mga bagay-bagay. Virgo, parang bakit sinabi yun? Ay, teka, may sinabi siya masama. Teka, may meaning yun eh. Teka, ano ibig niya sabihin eh? Parang kailangan ko intindihin yun. Parang sabi ng spirits mo, wag mo na. Pag hindi mo na intindihan, okay na yan, let go mo. Pag mayroon sinabi at hindi mo na gets, okay na yan, sige, okay na yan. Parang pagaanin mo doon yung mga problema mo. Wag mo siya dagdagan by overthinking. Minsan, may binabasa tayo sa ibang tao sa ginagawa natin na wala naman doon, pero dahil nag-overthink tayo, inanalyze natin sobra-sobra, biglang nag-arise yung problemang wala naman in the first place. So ngayon sabi ng spirits mo, let go of your fear, let go of your worries, yung mga stress, overthinking, meron ka mga problema na hindi naman talaga problema. Ako, marami sa inyo makaka-relate. Meron tayong mga problema na ma-realize mo, ay dapat pala ni-let go ko na lang. Ayun, lumipad. Yes, you have the Seven of Wands here, confirming. Sabi ng spirits mo, yes, para talihin mo yung kalmado mong aspeto ng buhay. Huwag ka dapat laging napopoke, huwag ka dapat laging mabilis matrigger, huwag ka laging mabilis na problema sa ginagawa ng ibang tao. Lagi mong harangan yung buhay mo, yung bahay mo, yung sarili mo against other people na source ng stress, source ng worry, source ng mga problema. Dapat matutunan mong putulin yung cord mo sa kanila na parang, uy, masyado kayong toxic, hindi ko na kaya samahan, uy, itong ginagawa mong to, ayoko niyan, o kaya itong task na to, may paraan para mapagaan yan, pero dapat daw, pinaparatili mo yung katahimikan mo, yung peace of mind mo, at iwasan mo na talaga yung pag-overthink. Medyo talaga sabi ko sa inyo, diba kanina, may mga bagay tayong ginagawa na, ina-analyze natin masyado. Parang ni-read natin between the lines kahit hindi naman dapat, no? Masyado tayo na problema sa mga bagay na hindi naman dapat natin problemahin masyado, okay? In the area of your divine message, you have the Empress card. Relax ka lang. Tingnan mo si Empress card, nakaupo lang siya dyan. Lahat ng gusto niyang kunin, nakukuha niya sa isang kumpas lang.
Ibig sabihin, you have to let things go and feel the beauty within you. Oh, di ba, bongga? Sabi ng spirit guides mo, yakapin mo ang sarili mo. Self-love, self-care, ngayong buwan na ito. Kung nagpapagod ka sa mga pangarap mo, Virgo, marami kang gustong gawin, marami kang gustong tumbukin na mga goals and plans, okay lang yan. Dire-diretso mo yan at nakita ko na ma-manifest mo yan, especially here, pag ultaw dito ng manifestation card. Sabi ng spirits mo, isama mo sa solution yung sarili. Dapat may time ka for yourself, nag-enjoy ka, yung mga pinagpaguran mo, dapat na-enjoy mo yan. At saka binibigyan mo ng incentive o luho ang sarili mo paminsan-minsan. Alam ko meron sa atin nagtitipid, pero hindi masama yung bigyan mo yung sarili mo ng luho para maramdaman mo na lahat ng pinaghihirapan mo ay nagbubunga at saka napapakinabangan mo, may saysay kasi meron ka nakukuha out of that, no? Ngayon, enjoy yourself, self-love, and relax ka lang. Huwag ka daw masyadong pa-stress. Kaya si Empress card, pag lumalabas yan, hindi siya problemado eh. Alam niya na kung anong gawin niya, magubunga at yung resulta, pabor sa kanya. So, have that confidence na lahat nagiging okay, hindi ko kailangan problema, hindi ko kailangan mag-rush, at hindi ko kailangan masyadong mag-struggle at magbigay sa sarili ko ng pressure. Okay? Just enjoy and be your authentic self, pagiging okay ka. Basta totoo ka sa sarili mo, wala kang dapat ikatakot. At saka pag medyo confident ka sa mga products mo o kaya sa goals mo, nagiging relax ka, especially your isip. Okay? The Empress cards being clarified by... Oops, you have the Temperance card. Yes, ngayon relax lang, pag magpasensya, lahat ng bagay ay nadaan sa tamang proseso, hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan mangamba, hindi mo kailangan mataranta, no? Just enjoy the process and take it easy. Relax lang, yan ang payo sa'yo ng yung spirit guides, okay? In the area of your fortune, you have the Two of Pentacles. Sabi dito, balance lang, no? Napakaganda ng fortune mo, lahat magiging balance na, makakatulog ka na maayos, mapaprovide mo na sa family mo, hindi ka na ganun kagohol. Nakita ko yan, wala nang kulot ng noo, wala nang pagka-kuba ng likod, wala nang pagka-dikit ng mga balikat, wala nang clench ng jaw. Kita ko na para makakapag-relax ka ng ngayong linggong ito. Kasi mapanghawakan mo na yung mga bagay na gusto mo ng maayos. Nakita ko magkakaroon ka na doon ng sistema para meron ka ng schedule. Siguro kung meron sa inyo chaotic yung schedule. Ngayong linggong ito, ngayong buwan na ito, nakita ko na may kita mo na yung parang right system para maitama yan at wala ka na magiging problema dyan. So, bring back the balance daw. Ngayon, play hard and work hard. Play hard and work hard. Matuto ka naman magsaya, saka mag-relax ka naman daw. Kung kailangan mo magbakasyon, hindi puro kayod ng kayod. Kaya siguro, naman problema ka lalo kasi naapektuhan na yung mental health mo kasi wala kang pahinga. So Virgo, magkaroon ka ng pahinga ha, mag-relax. The Two of Pentacles being clarified by the Star card. Yes, nakita ko dito na yes, a wish is being fulfilled sa buhay mo. Meron kang answered prayer sa area siya ng fortune mo, so congratulations. An answered prayer na magbibigay ng balanse sa buhay mo. Siguro nakaraang buwan, halimbawa, wala kang pera, wala kang pambili ng ganito, kaya puro ka problema, kayod-kayod, hindi makatulog, hindi makakain, naapektuhan na yung relasyon mo sa pamilya kasi maraming problema. Pero ngayon, meron kang matutupad na pangarap. Wow, a wish coming true, a prayer coming true, na talagang magbibigay sa'yo ng, ay, salamat Lord, natapos din. So, babalik na yung balance, relax ka na at magiging okay ang lahat. So, congratulations. In the area of your near future, eto, wow, a manifestation coming true. Yung dinasal mo, yung minanifest mo at dinasal mo, matutupad siya. So, huwag ka problema. Indeed, manifestation is coming here sa mga bagay na gusto mo. Kaya, huwag matakot. Gawin mo na yan. I-execute mo yan kasi nasa iyo daw lahat ng skills, nasa iyo daw lahat ng talent, ma-execute mo yung plano na yan. Wala magiging problema. Okay? Basta, ang narinig ko talaga, tiwala sa sarili. Tiwala sa sarili. Don't overthink. Don't overanalyze. Okay? Gawin mo rin yung makakaya mo. Huwag mo na masyado i-complicate pa, simplihan mo lang at makukuha mo yan. Manifestation is here. Congratulations. Clarify natin. The manifestation card is being clarified by the Ten of Swords. Yes. Basta gawin mo lang yung makakaya mo, makakawala ka sa pain. Makakawala ka sa pagkalugmok mo, no? Makakabangon ka na. Nakita ko rito, na-realize mo na, ito pa yung dapat ko gawin. Ito pala yung secret sauce. Ito pala yung dapat na paraan ko. Then, boom! Nakawala ka na sa lugmok, pagkabagsak. Na-realize mo na, ito pala yung dapat kong proseso. Ito pala yung solusyon, no? Makahanap ka this month ng solusyon na parang bakit hindi ko to makita-kita, bakit hindi ko to maayos-ayos, biglang boom, nakaisip ka ng paraan at totally makakawala ka na sa pagkabagsak mo. Congratulations. Manifestation coming true. In the area of what's hidden, ano kaya ito? But first, ihanda mo isang tanong isasagot mo ha. Babasahin natin yan later. What's hidden? Ano yung secret? Ano yung bagay na kailangan mo malaman this time tungkol sa problema mo at manifestation? You have the Moon card. Yes, intuition.
Okay? Kung talaga naniniwala ka na itong gusto mo, kung talaga naniniwala ka na yan ang para sa'yo, ituloy mo lang kahit mahirap, kahit nakapagod. Pero kung sabi mo sa sarili mo, teka, gusto ko talaga to eh. Kahit maraming harang, maraming problema, maraming kailangang asikasuhin, pagod na pagod ka na. Pero kung sa puso mo, tanungin mo sarili mo, Virgo, gusto ko ba talaga to? Ito ba talaga yung saysay ng buhay ko? Dito ba talaga yung path ko? Kung yes ang sagot mo, maniwala ka sa vision mo, maniwala ka sa pangarap mo, don't stop, fight for this, and magtuloy-tuloy ka lang. Because nakita ko, once na magkatiwala ka sa sarili mo, magkaroon ka ng faith kay God, faith sa journey mo, at faith sa sarili mo, kakayanin mo to. Nakita ko na answers will come this time, lalabas ang mga sagot na akala mo, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganon, answers will arise. At manirealize mo, kaya pala iniwan ko yun. Kaya pala ang hirap-hirap kasi malapit na pala ako. Kaya pala biglang gumagaan. Kaya pala nawala ako doon kasi ito pala yung for me. So, may realize mo yan ngayong buwan na ito. Yung mga, bakit ganon. Ngayon may kasagutan na, okay? The moon cards being clarified by the Ten of Cups. Yes, wow. Talagang happiness galore for you and your family. Dahil napagsubikapan mo, tinapos mo yung journey, nagdire-diretso ka kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit kina-question mo na yung sarili mo. You push through, you get to that, at nakita mo yung kasagutan. Na fulfill mo, na cross mo yung line, you get to the finish line. At ito, sobrang saya mo. Nabili mo yung bahay, nakuha mo yung trabaho, nakuha mo yung go signal, yung papers kompleto, ganyan. Yung nilalakad mo, yung relasyon na inaayos mo, nandyan. Nakita ko talaga bahay, I don't know why. Nakita ko ng bahay na pinapaayos o binibili o nilalakad, hinuhulugan. Nakita ko na gawin mo lang, dire-diretsuhin mo lang at yan ang bibigay sa'yo ng fulfillment. Happiness. Happiness habang umaandar ka. Happiness habang ginagawa mo to. Lagi mong isipin para kanino? Para sa pamilya, para sa mga anak, para sa mga magulang. Sila yung driving force mo para dumiretso, para gawin siya kahit mahirap, kahit nakapagod. No? Do it with love. Love for your family. Kayang-kaya mong gawin to. Congratulations sa'yo, Virgo. Bigyan pa kita ng 2 cards for your oracle. You have patience. Yes, magkaroon ko doon masyadong pasensya. Pasensya, kailangan mo yan. Another message, you have envy. Itapon mo yung selos, inggit sa ibang tao. Alam ko, nakita mo yan. Bakit siya ang galing-galing niya, nakuha niya agad? Bakit siya, hindi siya masyadong naghihirap, pero nakuha niya yung mga bagay na gusto niya. May kotse na siya, may ganito na siya, mataas ang posisyon niya. Huwag na magkaroon ng selos o inggit sa ibang tao. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdusahan nila o pinaghirapan nila para makuha nila yung meron sila. No? So ngayon, focus on yourself, on your own tagumpay, on your own journey, at makukuha mo rin yung mga bagay na para sa'yo at the right time. Okay? So bigyan kita ng shadow work kung paano mo daw mabubuksan yung mga blessing mo this time. Ayan, tumapon ba to? Ay, ito pala yan. Blessing mo this time. Okay? You have, unang-una, making peace. Magkaroon ka daw ng kapayapaan sa puso. May clarify mo natin. Bigyan 3. Self-compassion. And you have self-reflection. Okay. Bigyan pa kita ng clarifying life cards for all of these. Okay? You have open doors. Ooh, wow, talaga napakaganda. Magbubukas sa mga pintuan. You have labyrinth of choices. And you have eclipse of concealment. Okay, sabi ng spirit guides mo this time around, making peace. In the midst of adversity lies the path to self-discovery, profound, genuine, and risk. Ngayon, parang kalimutan mo rin nakaraan. Move on ka na. And ngayon, magkaroon ka ng lakas sa loob na kayanin yung mga bago. Magkaroon ka doon ng kapayapaan sa puso. Okay, tapos na yun. Okay na yan. I need to move on and move forward. Self-compassion, embracing imperfections helps you find strength, growth, mindset, and resilience. Ngayon, parang maging mabait ka sa sarili mo. Okay? Okay lang magkamali, okay lang madapa, okay lang magkamali ng desisyon, pero dapat mahalin mo sarili mo, patawarin mo sarili mo, and always move forward, okay? Wag mong masyadong bugbugin ang sarili mo sa mga maling ginawa, kaya mo yan at mahalin mo ang sarili mo, okay? Another message of self-reflection, looking inward helps you to see what to improve to make better choices, awareness, and improvement. Ngayon, parang mag-reflect ka daw. Sabi ko sa'yo, di ba kanina, last 5 years, last 10 years, malayo ka na pero malayo pa. Ano na yung mga naabot mo? Ano na yung mga pinuntahan mo? Ano na yung mga na-experience mo? Mag-reflect ka doon. At doon mo makikita, kaya ko pa to kasi nagawa ko ba't ako susuko this time? Marami na akong dinaanan, bakit pa ako susuko? Kaya ko naman. Parang mga ganyan, okay? Another message, you have open doors. You have many options to take your time to choose what's right. You have many options, so take your time to choose what's right. Like I said here, pasensya, relax lang, kalmado ka lang para maisip mo yung mga tamang pintuan, mga tamang paraan, mga tamang solusyon. Walang mangyayari kung magmamadali ka o masyado kang confused. Ngayon, relax ka lang at take your time daw sa pagde-decide sa mga pinto ang gusto mong pasukin. Okay? Another message, you have labyrinth of choices. Chart your courses through the perplexing labyrinth of choices, embracing each turn as part of your complex journey. Ito yun. Marami kang pinamimilian, marami kang gustong gawin, marami kang pinto ang gustong pasukin, marami kang choices or options. At dahil doon, nalilito ka na. So ngayon, kalmahan mo daw ang sarili mo,
Embrace mo yung journey para maisip mo kung ano yung para sa akin, ano yung hindi, ano yung gusto ko, okay? Marami kang confusion, so ngayon pag-isipan na. Another message, you have eclipse of concealment. Navigate through the eclipse of concealment, understanding the cyclical nature of hidden faces and awaiting revelations. Yes, marami mga bagay na hidden sa'yo ang lalabas ngayon. Marami mga bagay na hindi mo naintindihan bakit ganito, bakit ganyan. Maraming secret, diba, ang buhay. Maraming mga kaguluhan. Parang bakit ganun? Bakit ganyan? Lalabas daw yung kasagutan at the right time when you needed it the most. So, just relax. Everything will unfold at the right time. Believe in your dreams and push through. Magagawa mo yan. Yun ang paraan mo para ma-solve mo yung problem at para makuha mo yung minamanifest mo. Okay? So, Virgo, that is your answer to your problem solved and manifestation coming true. Puntahan naman natin ang iyong isang tanong, isang sagot. So, close your eyes, Virgo, and concentrate on that one question. Spirit guides, bigyan kay Virgo ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card because your angel ngayon is tabi mo ngayon, giving you the clarification of your messages and your question. Okay? You have 1 and you have 2. Okay? Virgo, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have 9 of Swords upright. You have the 7 of Swords in reversed. You have it's up to you. And you have there's something better. Okay, sabi ng angel mo very very clear. Yung question mo, hindi daw yan para sa'yo. It's a no. Dahil meron daw something better para sa'yo. May mas higit pang bagay na pwede mo yakapin aside from your question. So ang answer talaga clearly is no. Pero sabi ng angel mo, binibigyan ka ng freedom this time because sabi niya, it's up to you. Nasa iyo daw yung kalayaan kung tatanggapin mo ba yan o hindi. Kung gusto mo o ayaw mo. Okay? Sabi ng spirit guides mo, 7 of Swords in reverse, maraming mga taong nagbibigay sa iyo ng maling impormasyon o hindi ka o mga lies, deceit or manipulation or mga maling impormasyon para sa iyo, no? Kailangan mo daw hanapin ang katotohanan and work on yourself. Strategize, do something better. O kailangan may makabagong paraan kang gawin because meron daw mga bagay na hidden sa'yo tungkol sa question mo na kailangan mo malaman totoo. So ngayon, work on it, okay? Work on it and find newer solution para makuha mo yan. Sabi pa ng spirit guides mo, masyado ka nang problema dyan eh. Puro takot, fear, worry, stress, anxiety, yan ba talagang gusto mo? Yung buhay o sagot dyan ay parang puro problema lang ang tulot. Masyado na hindi mo ito kinakaya. Masyado na masakit, mabigat, burden na to sa'yo. At dapat matagal mo itong tinapon, matagal mo itong tinapos, matagal itong solusyonan. Sabi ng spirit guides mo, let go of the problem, stress, and the fear and anxiety. Merong mga paraan, makabagong paraan para solusyonan yan. Huwag ka daw umasa sa ibang tao. Okay, because other people are undependable, unreliable. Hindi sila maasahan. You need to work on this on your own and find out the solution at alamin mo daw yung katotohanan. And also, masyado ng problemado yan. Parang no ang sagot dyan. Your question is a no because problema lang ang dulot niyan. Marami dyan ang hindi maasahan, hindi mapagkakatiwalaan. You need to work on this now. Okay? Sabi ng angel mo, like I said, there's something better pa. May mas higit pa na pwede sa'yo, na para sa'yo. Pero nasa sa'yo daw ang lakas, nasa sa'yo daw ang freedom, no? Binibigyan ka ng kalayaan ngayon na kunin yan kung gusto mo o ayaw mo. Nasa sa'yo ang solusyon, nasa sa'yo ang decision, Virgo. Okay? So that is the answer to your question. Hopefully po naka-resonate ka. This is also your August problem solved and manifestations coming true for the month of August. Sa po ka naka-resonate, sa po naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Virgo, I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.